Puspusan na ang paghahandang ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Manawag at ng simbahan para sa pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo o Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Holy Rosary sa susunod na taon, partikular sa buwan ng Abril. Ayon kay Manawag Mayor Jeremy Docming Rosario na isa itong malaking kaganapan para sa bayan at sa mga deboto, kaya inaasahang dadagsa ang libu-libong mga tao. Aniya na mayroon ng plano kasama ang minor basilica ng Our Lady of the Holy Rosary sa bayan, kabilang ang paglalagay ng altar sa labas ng simbahan para masaksihan ang pagkorona sa mahal na birhen na tinatawag ding Apo Bakit at pagsasaayos sa mga bakod ng simbahan. Naalala naman ni Mayor Rosario noong ipinagdiwang ang ika-50 taong anibersaryo kung saan bata pa ito at nasaksihan ang pagdalo ng napakaraming tao. Binanggit pa niya na si Doña Josefa Edralin Marcos, ang lola ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagkorona sa mahal na birhen, kaya binabalak naman nilang imbitahan ang Pangulo para siya ang magkokorona dito. Pinaghahandaan din ang mga parking area, alternatibong ruta, pagpapaluwag ng mga kalsada, mga lituntunin para sa mga bisita at mga seguridad ng publiko sa kaganapan. Bukod dito, inaasahan namang matatapos at mapapakinabangan na ang ilang mga proyektong ginagawa sa bayan bago ang nasabing kaganapan gaya ng pasalubong center na ipinapatayo sa harapan ng simbahan, Manawag Public Market at iba pa. Samantala, layunin ng maagang paghanda na maging ligtas, maayos, organisado at di malilimutan ang selebrasyon sa Manawag na kilala bilang Blessing Capital of the Philippines. Well, magaganap ito sa 2026, later part ng April, ang itong Centennial Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Isa pong napakaling event. Alam mo, nung Golden Jubilee, nung 50th, no, bata pa ako noon, nakita ko po yung sila, napakaraming tao. Isang napakalaking event. At yun nga, nakakatuwa dahil ang nangurona po nung time na yan ay ang lola ng ating pong Presidente BBM, si Doña Josefa Edralin Marcos. At ngayon po, si BBM ang ating presidente, ang kanyang apo. Kaya nga, ang unang choice po natin na napag-uusapan ay yung makumbida ang ating pong Pangulo na siya rin pong mangungurona sa ating pong Our Lady Manawag on its centennial o 100 years celebration ng kanyang koronasyon dito sa Manawag. Isa yan, magkakaroon tayo ng mga alternative parking area. Wala talaga siguro makakapunta sa gitna, puro lakad lahat or merong mga shuttle buses na magdadala sa gitna. At maliban po dyan, pinag-igting na plano sa pagpapaluwag ng ating mga kalye. At siyempre, yung preparasyon po ng ating basilika at ng community pong bayan ng Manawag. Marami pong plano ang simbahan. At yun nga, lahat ho ng gagawin po doon na i-implement. Speaking of the church, dahil naka-preserve po ito, naka-declared as historical site. Kaya nga may mga clearances na bago po ma-implement yan. May plano po na ayusin yung bakod. Gagawin pong ibalik yung dati, i-restore po yung marang naka-brick type na perimeter fence. Meron pong planong ayusin itong tiles. Dito sa ramp, papunta po sa patio sa harapan. At marami pang iba, not to mention itong inumpisahan na project na pasalubong center, proyekto ng ating buting congressman para po sa ating mga pag-advertise at pag-promote ng ating mga produkto sa Manawag at sa buong probinsya ng Pangasinan. Hopefully, no, alam mo, minsan ang nakakapigil dyan yung panahon, no, pag mga dumadaan ng mga bagyo. Pero pag medyo maayos ang panahon at tuloy-tuloy po, pilitin natin na by that time po ay medyo kita na natin po ang itsura, liwanag at ayos ng ating pong public market. So, not to mention, of course, itong ina-anticipate na pagbukas ng PLEX na dito sa Manawag ang unang-unang interchange o toll gate. Kaya nga itong mga daan, galing po dyan sa exit na yan, ay kailangan po namin paluwagin, no, iplano, ayusin yung mga bangketa para po medyo maluwag dahil nga all the more na mas maraming darating, maraming bisita na makakarating po sa Manawag pagbukas po ng expressway na yan. Well, maraming salamat, Bombo Oliver. Maraming pong salamat at mga minamahal pong kapwa Pilipino na mula dito sa pinagpalang bayan ng Manawag. Kami po yung naghahanda para po sa Centennial Coronation ng Our Lady of Manawag sa 2026 as early as now. Inaayos na po natin yung bayan at pati yung ating koordinasyon sa simbahan
ay kailangan na pong i-implement ngayon para sabi namin by January kita na natin po yung itsura dahil magkakaroon po ng malaking altar sa harapan po ng ating pong basilika dito po sa kanilang patio. Kaya po lahat po ng audience natin po dyan ay nandito po sa labas. No? Outdoor po ito. No? Isang malaking event. No? Ako po ay bata na nga nung Golden Jubilee at napakaraming tao. No? Lalo na po ngayon na mas accessible na ang ating pong bayan. Kakaroon na tayo, malapit ng mga highways. So we expect na much bigger crowd dito po sa darating na centennial coronation ng Our Lady of Manaoag. Kaya nga po, ang maganda po dito dahil maganda po ang koordinasyon, kasama po ang provincial government, kasama po ang ating pong Congressman Divinesha, kasama siyempre ang ating pong simbahan, ay in collaboration with all these agencies, ay tinitingnan po namin at inihahanda po namin itong lugar para po sa ligtas, maayos, organisado at of course memorable na celebration ng centennial coronation ng Our Lady of Manaoag. So, ilagay po natin sa ating kalendaryo po ito na isang malaking event come April dito po sa ating bayan ng Manaoag, the centennial coronation po ng Our Lady of Manaoag. Para sa programang Bombohan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Liverda Comus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!